Nasa kalahati pa lang ng target ang nagpapalista sa service contracting ng gobyerno na layong arkilahin ang ilang pampublikong sasakyan ngayong mahalang langis. Sa isang programa para riyan, tinanong ang Pangulo ng isang estudyante kaugnay sa tugon ng gobyerno sa oil crisis. At nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy na paanyaya ng gobyerno para sa service contracting. Ang programa kung saan naarkilahin ng mga pampublikong sasakyan para magbigay ng 20 hanggang 40% discount sa pamasahe para may tiyak silang kita. Babayaran ng mga bus ang 100 pesos kada kilometrong biyahe, 40 pesos naman sa modern jeepney at 30 pesos sa traditional jeepney. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala nang kayong sasakyan. Mahigit 500 ang ruta ng mga yan sa Metro Manila, habang halos 300 sa probinsya. Pero sa mahigit 40,000 bus at jeepney na target na maisama sa programa, humigit kumulang 20,000 pa lang ang nagpapalista. Paniwala ng LTFRB, kailangan ipaliwanag pang maigi sa mga operator ang sistema, kaya tuloy-tuloy ang pagpapaseminar. Tiniyak din ng LTFRB na iaabot ang bayad sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Yung mga nagbiyahe nung Wednesday, dapat ipipay out na namin ng Friday. Kaso 4-day work week si LTFRB, so today natin ilalabas yung kanilang, just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. More or less, ilan ang papasok dyan, no? We're just what, 50% of where we want to be, no? Ang report sa akin, over the weekend, itong weekend na to, baka makompleto na yan eh. 800 million pesos ang budget na inilaan para sa 2 linggong pagpapatupad ng programa. Pero hiniling ng Transportation Department ang 5 bilyong pisong pondo para umabot ito hanggang Hulyo. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programa. Lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman hindi na nga, para mabawasan ang bigat ng tala ng ating mga kababayan. Marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Sa gitna nito, tinanong siya ng isang estudyante. Mr. President, question po. Mr. President, now that na ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang PUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero at sa mga operators and commuters? Sana naman. Unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. Tinanong na rin kung paano naman ang mga estudyante. Kayo, you already have 40% discount. Tapos may 20% na linantad dahil nga dito. At sa iba pang naiipit dahil sa krisis sa dulot ng gulo sa Middle East. Yung mga nais umuwi dahil magulo na dun sa kanila, ay inuuwi natin. Tapos, yung pagdating dito, inutulong din kami sa mga livelihood program. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.